Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pakikinig at pag-aaral sa Ebanghelyo para sa darating na linggo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Bago pa lumamig ang ating kape, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos para sa darating na linggo, ang ika-12 linggo sa karaniwang panahon, hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 4, versikulo 35 hanggang 41. Sana po kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan at ating pong iaalay ang ating mga panalangin, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng ating mga panalangin. Tumahimik muna tayo sandali at sa harapan ng Diyos ay ating pong hingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu. Samantalang sabay-sabay po nating dinadasal, halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gaya'y mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, ang ating pong binasa ay galing sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos para sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong puntahan kagad ang mga unang eksena sa ating pagbasa. Ang ating Panginoon ay nag-imbitang tumawid sa kabilang ibayo. Ito po ang lawa ng Galilea na kanilang tinawiran. Napakatahimik kung titingnan sa larawan. Ito po ang satellite view. Ano pong itsura ng lawa ng Galilea? Mukha siyang parang arpa. Kaya nga ang dagat ng Galilea ay tinatawag ding lawa ng Kinneret, ibig sabihin ng arpa, o lawa ng Genesaret, o dagat ng Tiberias. Ito ang tinawid ng ating Panginoon mula sa isang parte ng lawa, sa isang dalampasigan doon papunta sa kabilang dalampasigan mula siguro sa Capernaum hanggang doon sa mga lugar ng Gergesa. At iniwan nga ng Panginoon ang mga tao at sila'y naglayag kasama pa ng ilang mga bangka. At biglang-bigla na lamang sa lawa na iyon, lumakas ang hangin at umalsa ang dagat. Samantalang ang Panginoon ay tulog na tulog. Meron pang unan, kaya siya ginising ng kanyang mga alagad at nagsabi sa kanya, hindi ka ba, baliwala ba sa iyo nangyayari? Bakit gano'n na lang? Bigla na lang lumakas ang alon. Ito po yung mapa ng lawa ng Galilea kasi ganito ho yan ganito
paliwanag ng mga tagasaliksik na yung hangin mula sa dagat ng Mediteraneo, yun yung malamig, yan ay ihepa tungo doon sa lawa ng Galilea na nasa kanan ng larawan na nakikita nyo sa harapan. Pagka yan dalawang hangin na malamig mula sa Mediterranean Sea at yung mainit na hangin doon sa Sea of Galilee, pag yan ay nagtagpo, talagang parang rally. Iikot yan at yung mababa yung Sea of Galilee, para siyang bowl na yung mga hangin doon na paikot-ikot hindi makalabas. Kaya ang epekto niyan ay isang malakas na unos, matataas na agos, matataas at malalakas na alon, at saka malalakas din na ihip ng hangin. Yan ang eksena na ating nakikita ngayon sa ating mga isipan, sa ating pagbasa. Ang kakatuwa rito, ay yung ating Panginoon sa gitna ng nag-umiindayog, malakas na indayog ng bangka, tulog na tulog, may unan pa. Tingin ko naman kung kayo nandun sa lugar na yun ang hirap makatulog nun. Sa kotse na ngalat sa bus, pagka malikot, ay talagang hirap humanap ng tulog at panaginip. Pero ang ating Panginoon ay sleeping beauty. Ay bakit kaya ganun na lamang ang kanyang pagkakatulog? Ay ating maalaala yung Salmo o awit, Kapitulo 4, versikulo 8. Sabi niya, sa aking pagkahiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa akin. Yun ang isang sikreto ng pagkakahimbing natin, Panginoon. Bukod pa siguro siya pagod na pagod, pero yung kanyang tiwala sa kanyang Diyos Ama, yun ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan kahit sa kanyang pagtulog. Kaya nga naman di ba yung tiwala, yan ang nagbibigay ng magandang tulog. Kapag kayo'y lagi nag-aalala, yun ang mahirap makatulog at mahirap dapuan ng tulog. Ngayon, nagising nga ating Panginoon. Nagsisigaw na yung mga disipulo at sumigaw nga siya na tigil, tumahimik ka. Bigla nga naman tumahimik ang dagat at ang tanong natin, Panginoon, bakit ba kayo mga takot? Kaya ba'y wala pang pananampalataya? Yung pagkakasigaw ng ating Panginoon na tigil, sinigawan niya yung lawa, yung dagat. Yung tumahimik ka, ang ibig sabihin niya yung mula sa salitang Griego na original na lengguwahe na kung saan nasulat ang ating ebanghelyo, yung tumahimik ka doon, ang talagang literal na pagsasalin ay busalan mo ang bibig. Busalan mo ang bibig mo. Alam natin, binubusalan ng bibig. Ayan, yung aso may busal. Kasi yung dagat, alam nyo po, ay sa Biblia, ito po'y kumakatawan sa isang lugar ng mga demonyo, lugar ng mga kasamaan. Katunayan nga, di ba? Ang halimaw sa Revelasyon, sa pahayag ni San Juan, nanggaling sa dagat. Kaya yung dagat na yan ay lugar, tirahan ng mga masasama at kasamaan at ng demonyo. Kung kaya nga nung sinabi ni Jesus, busalan mo ang bibig mo, alam niyo po ba kung anong lingwahe yun? Exorcism. Kaya nung tumahimik yung dagat, ay parang ang binusalan ng dagat yung kanyang bibig na exercise ng ating Panginoon, ang tirahan, ang lugar ng mga demonyo. At bigla niyang binalingan ng kanyang mga tagasunod at sinabi, yung sinabing, ba't kayo natatakot? Ang talagang literal na pagsasalin doon ay ganito. Bakit kayo mga duwag? Wala ba kayong tiwala? Napansin niyo ba ang connection ng kawalan ng tiwala at kaduwagan? Sabi nga ni San Agustin, ba't ganon? Dahil si Kristo ay tulog sa inyo. Ano ibig kong sabihin? Tingin ko, nakakaligtaan ninyong andyan lang siya. Kaya gisingin ninyo siya. Yan ang para kay San Agustin at atin niyang pinapaniwalaan na kapag tayo walang katiwa-tiwala, di ba yun yung panahon na tayo duwag na duwag, takot na takot? Dahil natakot pa ulit sila. Ang tanong naman nila, bakit yung klaseng tao to? Kasi pati yung hangin at saka yung dagat sumusunod sa makatwid. Ito mahimik. Yung lugar na kung saan pinapaniwalaan nga nila na tirahan ng kasamaan. Kung kayo sasagot noon, ano yung sagot? Hindi lang siya tao. Sino pa nga ba nagpapalayas at may kapangyarihan sa mga demonyo? Di isang Diyos? Ang dagat
panatag. Pero kapag tayo natakot, ang larawang iyan, sa tunay na buhay natin, nababago. Katunayan nga, ang demonyo, ang nais niya talaga, bulabugin tayo. Dahil ang demonyo, takot siyan na tayo ay nasa piling ng Diyos at masaya. Kaya nga gusto niya sa kanyang misery, kasama niya tayong mga tao. Kaya ang target talaga niyan, wasakin na ating buhay at tayo maging malungkutin at matatakutin. May isang libro, si Dante Alighieri, ang kanyang nobela. Ito, diyan may isang chapter na tawag, Kanto 12, yung kung paano inilarawan ni Dante Alighieri kahit sa kanyang nobela, kung anong itsura ng impyerno. Ang kanyang description doon, ang impyerno ay isa sa lugar na impyerno ay punong-puno ng dugong kumukulo. At ang mga tao, yung napapunta ron, yung ulo lang ang litaw. Kapag kaililit, dahil nga yung mga kaluluwa hirap na at ulo lang, nakalubog na doon sa kumukulong dugo, gusto lang umahon. Ayun, may nakabantay doon. Sila'y tinitira ng pana at kaya ng sibat. So, napansin nyo ba kahit sa description ni Dante Alighieri sa kanyang novena, hindi novena, na novela na The Inferno, ang lugar talaga ng kasamaan hindi maganda. Punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba, ng hinagpis. Yan ang gusto ng demonyo sa atin na kinakatawan sa ating istorya ng dagat na iyon. Umaalim po yun na nais pabagsakin ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Matakot sila, magulo ang buhay nila. Ay di nga ba, pagka ang pamilya'y maganda, hindi na nais ng demonyo na wasakin ng pamilyang ito. Kapag ka magkakaibigan ay nagagalangan sa isa't isa, tatargetin niya yan para sila'y magkaaway-away sa selos, sa inggit, at sa kung pang dahilan. Napakaganda ng kalinangan na kalikasan na binigay sa atin ng Panginoon. Gusto niya wasakin ito nang maramdaman din natin pagkawasak na ating buhay. Pero huwag natin kakalimutan, andyan ang Panginoon, biglang sisigaw na naman sa harapan natin. Busalan niyo ang kasamaang ito. Ngayon tayo naman tutulong din sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos na sa grasya ng Panginoong Hesukristo, tayo rin mismo igagalang natin ang kalikasan. Pag nangyari yan, binubusalan natin ang bibig ng demonyo na tayo magkakaibigan, ating igugugol ang pagsasama natin sa kapanatagan, katahimikan, sa paggalang sa isa't isa, sa pamilya. Buuin natin na ating pamilya sa buong pagmamahal at pagpapatawad. Diyan nangyayari na kapag ang ating pamilya ay buo sa pagmamahal sa Panginoon, parang binubusalan na natin ang kasamaan. At pag nangyari yon, di lumalaganap ang paghahari ng Diyos. Yan ang ating katungkulan bilang mga Kristiyano, tungkulin bilang Kristiyano at Katoliko. So, be proud to be Catholic. Ito po ang aking mga katanungan para sa mas malalong pagpapalalim ng ating pag-unawa sa Ebanghelyong ito. Anong uri ng alon ang lumulunod sa iyo ngayon? Paano ka tumatawag sa Panginoon sa oras ng gulo ng isip at puso? Kailan mo nadarama na natutulog si Jesus sa oras ng iyong mga pangangailangan? At mula sa mga salita ni Santa Gianna Molla, ang sikreto ng kaligayahan ay ang mabuhay bawat sandali at magpasalamat sa Diyos para sa anumang pinapadala niya sa atin araw-araw mula sa kanyang kagandahang loob. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Mainit pa rin ang kape. Hanggang sa susunod. Enjoy the rest of the day. Enjoy this coming Sunday, our worship of the Lord, and stay good.